Daraga Magayon o Magandang Dalaga sa Tagalog. Yan ang pinakamagandang description ng Bulkang Mayon na makikita dito sa Legazpi Albay. Bukod sa napakalaking halos perpektong hugis-apa nito na tila nakamasid sa iyo habang nililibot mo ang Kabikulan, makasaysayan din palang lugar na ito. Kaya sa 3 araw kong paglalakbay dito, hindi ko na pinalampas na makita ang mga iba pang sikat na tourist destinations dito. Kaya let's go! Samahan niyo ako sa panibagong adventure ko. Alas 7 ng umaga nakarating na kami dito sa Gumaca, Quezon. 5 hours na biyahe mula Manila. Tansya din namin na mga 7 o hanggang walang oras pa yung mabiyahihin namin papunta dun sa Mount Marasaga campsite. Papagod yun. Yan. Oo nga. Kala ko dyan tayo dadaan mismo eh. Tanong natin. Sa baba ng campsite ay may parking space. Magbabayad ka lang ng 50 pesos per night para sa parking fee. Akin yan. Akin yung may mga hawa-hawakan sa inyo ko. Kasi hindi nahihirapan ako pag-comment ko ng bit ko. Okay na ako dito sa bit ko. Aray, aray. Ano yung bag niya mahal pa niya? Ay, oo nga pala. Mahal talaga na ito. Lagi kung tayo mayon dun. Antayin natin. Ayun, sa wakas nakarating na kami dito sa campsite ng Mount Masaraga. Ito yung campsite kung saan overlooking yung Mount Mayon doon sa bandang yon. Yan. Although medyo cloudy ngayon so hindi natin siya makikita. 360 po. Cash? Pwede pong cash. Sige, meron po ka. Ewan naman po kayong ano. Nagbayad po ako ng 2.5. Yung, bali yung ano na lang po, yung pang second night ang babayaran nyo. Yes po, which is 2.5. Opo. 2.5 po. Ito naman yung mismong paanan ng campsite. Walang hiking dito dahil mula sa reception area ay mabilis ka lang din makakapunta sa mga camping areas nila. Bago pumasok, syempre required na mag-register at isettle ang payment para sa entrance fee mo at sa camping fee mo. Medyo lang. Panalo si Mark. Buti na lang walang pera po sa. Asan siya? Yan o, nasa harap natin. Guys, tinatanong pa din ni Mark. Guys, tinatanong pa din ni Mark, nasan daw? Nasaan pa din daw si Mayon? Kasi ba yun ako pag ganun? Dahil 11 kaming magka-camping dito, nag-decide kami na kumuha na rin ng kubo. 2,500 per night naman itong nakuha naming kubo. Kasama na dito yung gas, bed, kitchenware at yung sariling CR. Pagkatapos naman mag-prepare ng lahat, nag-decide naman yung iba na mag-pitch ng tent para doon magpalipas ng gabi.
namin sa tuktok ng Quintinan Hills. Malapit din pala dito yung Japanese tunnel na isa sa mga tourist destinations dito. So nag-stop over lang kami dito kasi may magandang spot dito sa taas dahil overlooking yung Mount Mayon dito. Yan. Opa. Ayan po. Ano mo? Ito na. Tinupat niya, hindi niya po fitness. Sinumpa nga sa galit. Susumpa siya. Huwag nyo kasi yung pressure. Dapat ano. Nagulat siya. Ito na. Ganda-ganda ng panood ko eh. Nanonood siya kaya. Sunod na destination naman namin dito sa Kagsawa Ruins sa Daraga Albay para makita ang ruins ng Old Kagsawa Church na nasira noong 1814 nung pumutok ang Bulkang Mayon. Hidridan pala tayo dito. May driving performance. Pwede sa inyo kung may magdi-depending dito sa driving performance namin. 495. Magkano po per head? 45 pesos. May 45 pesos na entrance fee dito. Pagpasok mo, may mga nag-aalok din ng mga activities tulad ng ATV. May mga souvenir shops sa loob at sa labas ng ruins na pwede mo namang pagbilan ng mga pasalubong. Wala pa din yung bayad. Di ba kuya, no? Pag Kasi yung bigat ko sir, nadodoble din yung bunso. di ba marunong ka na mag-drive? Di ba wala yung... May pre-cut ko sila yan. Pag sa trail sir, baka wala yung ulak. Kasi malapit-lapit yung kapit na kaya. Sige, panagan po kami. Sige lang. Dito lang bang. Salamat sir. Sige pa. Pwede pa lang kahit malaki na yun. Pwede ko ba yun? Oo, dali na. Hindi, meron akong ano eh. Pag ano mo si Barbie, sino mo baga sa iyo? Barbie, di ba yung ka na ako? Meron kami ma'am, ito ma'am mula ko, ito, pasapuri dyan, parang motosiklo. Yung I love Bicol ka na, pre. Worth 500. Magkano yan? 500. Magkano yan? Worth 500. Sorry, wait. Ito, 2K. Ang Worth? mayaman ko yung No, ano. 530. I kind of 530. This one is for 100. 500. Magkano yung total mo? 1K. Panis, nanalo si Jess. Bag, 1-3. Ate, may PW dito rin. Ayan, mga mayayaman nating tropa. 500 to. Pamin 1K lang. Totoo, kasama dalawang bag. Magkano bag mo? Pilinat pa kami. 50 lang bag to. Ay, pero ang ganda ng bag mo. Yung bag lang. At dahil nandito na rin kami sa Daraga sa Albay, dumaan na rin kami dito sa Daraga Church bago umuwi. Isa din ito sa mga pinupuntahan ng mga turista dito. Excuse me. Tanaw na tanaw mo din yung Bulkang Mayon mula sa pwesto kong to.
Kaya naman marami din daw ang dumadalaw sa simbahang 'to, lalo na kung bakasyon. Pero bukod sa overlooking site ng Mount Mayon, isa din daw sa rason kung bakit na-attract yung mga turista dito, dahil sa architectural design ng church na ito. Yung ilan nga daw sa materyales na makikita sa fasad ng Daraga Church ay gawa raw sa mga bato na inalabas ng bulkang Mayon nung huling sumabog ito. Baroque ayon sa husayan ng mga gagawang Pilipino ang panahon ng Espanyol. Pwede ba mag-video dito? Ayun yung loob niya.